Hello mga kapatid, magandang hapon po. At bibigyan natin ng magandang reflection itong buhay ng isang binatilyo, si J-Boy Magdadaro. So maganda itong pinakita ng batang ito dahil may iniligtas siya. 15 years old po siya at may iniligtas siya na mga 50 ka mga tao. Just imagine ang daming iniligtas niya during sa malakas na baha. Tagaliluan pala ito, no? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sabi dito, with fear all around him, J-Boy chose courage, risking his own life dahil 15 years old pa po siya, to rescue more than 50 people trapped by rising waters. Ito yung ano niya, maliit na interview niya, ay pakita ko sa inyo mga kapatid. Bawal isa ni Padonda. Nitago mo kasi kakin. Gusto mo tabang nito. Wala ulit basta kay bawal. Pag sakay nila ni balik ko dito na nabang ko. Sa lubida pa ako ito. Pero ang giyon na to mga tiguwang puntis of bata. Maglibo kayo kasi mong tabangan kaya dagan kasi Tiago ito. Mga itabang maasa ka pa doon. Katulad risk lang di alas 8. Nauli ko sa mga kilo. Dahil din salamat. Dahil din salamat sa kapitan niya. Sa mga tabang sa mga natin. Luwas naman talaga ng pamilya. So tinulungan niya mga kapatid yung mga na-trap sa bagyo. And then alas 8 siya umalis. Hindi alam ng ano niya, nakauli na kapatid. Nandito na tayo sa Bohol mga kapatid. Nakauwi na tayo. Salamat po sa deliverance team sa Turil, Davao City, sila Ate Agnes at mga iba't ibang team na sumasalubong sa atin. Pasensya na po kayo, maliit lang yung oras ko na nakaabot ka sa flight. Yes, Sister Mama Lai sa food trays, no? Nakaabot ra at salamat sa Panginoon po. And then so magkomentaryo tayo sa pinakita ko sa inyo. Ang ganda ng pinakita ni J-Boy Magdadaro, no? Very inspiring mga kapatid, no? So sana po ay naka-inspire po ito sa atin kahit sa kanyang kabataan pa ay higit sa 50 sa mga tao ang iniligtas ni J-Boy Magdadaro. At merong komento si Archbishop Abet sa Cebu. Pakinggan natin, Bisaya po ito, and then i-translate natin sa Tagalog. Magkaraguan ang higit na maulam kung dito muliho. Magkaraguan ang higit na maulam kung dito muliho. Ano man, ni aning batanon 15 anyos na lalaki, si J-Boy. Unsa may ang gahom ni J-Boy? Waman siya opisina. Si J-Boy sa liluan nga bata, no? Waman siya opisina. Wabo siya sweldo. Wabo siya gahom. O siya influence. So dito mga kapatid, sabi ni Bishop na very inspiring itong batang ito, no? Wala siyang ranggo sa community, wala siyang
posisyon, wala din siyang pera, wala siyang impluwensya. Sabi ni Bishop, kung tayong nasa posisyon, mahiya tayo kung wala tayong ginagawa. So hindi kailangan ng posisyon, di ba? Hindi kailangan ng maraming kapangyarihan at impluwensya upang makatulong. Katulad ni G-Boy Magdadaro. Simple kay nga batanon, J-Boy, ato na dunggan nga isuon ang naitabo, no? Grabe kay kahiruwi ng bata. Nakaduog na mo niya, nagaliluan, no, sa Cebu. J-Boy Magdadaro. So, sabi ni Bishop, so nakaabot na ito ni Archbishop Abet, no? And then sabi ni Archbishop Abet na nagaliluan pala ito. G-Boy Magdadaro. So, congratulations G-Boy, no? Very inspiring po yung ginagawa mo, no? Tinataya mo yung buhay mo para mailigtas ang maraming mga kapitbahay mo. Taga Hubay, Iluan. O, 15 anyos ang bata ng lalaki. Ordinaryo kayo. Pero, agkasing-kasing dili ordinaryo. So, sabi ni Bishop, ordinaryo na bata lang ito, pero yung puso niya ay extraordinary, mga kapatid. So, grabe, no? Very inspiring po while nakikinig ako sa storya niya, no? Very inspiring po. So, despite sa mga grabing kalamidad, mga kapatid, na hinaharap sa ating lipunan, meron ding mga heroic na mga tao katulad ni G-Boy Makabudbud. Okay? Patuloy tayo. Yung gugma para sa isang katao. Dili lang sa pamilya, ha? Dili lang sa mga higala, ha? Gugma para sa tao. Dili ordinary. Extraordinary love. Kunya, si J-Boy, walay dakong gahom sa katilingban. Pero, ipakita ta niya unsa ang tinuod niya anak sa Diyos. So, dito, walang kapangyarihan si G-Boy, wala siyang posisyon, pero pinakita niya ano yung karakter sa isang tunay na anak ng Diyos. Okay? Iluwas niya ang mga nanginahanglag tabang. Nadungog niya taliwala sa dakong unos, nagsinggit, nagtiyabaw, bata o tigulang, babae, lalaki. Alam nyo, alas 8 ng gabi siya umalis sa bahay nila. So, madaling araw na siya nakauwi sa kanyang bahay, mga kapatid. O siya gibuhat. Gibuhat niya ang iyang mahimo. Bisan sa peligro sa iyang kinabuhi. To save lives. Grabe. Makatandog mga igsuon. Gamay nga salbabida rin yung gamit. So, ang kanyang ginamit, mga kapatid, maliit na salbabida. Anong Tagalog salbabida? So maliit na salbabida, mga kapatid. So, sa mga sa experience ni G-Boy, so kapag may baha, no? So, mas mabuti na meron tayong mga salbabida sa mga bahay natin. So, nakasave yan. Dahil sa salbabida niya, ay maraming nailigtas niya. More than 50 ka mga tao ang nailigtas niya. No, grabe, no? Yeah. Daan pa yun. Gamit sa kabus. Yung salbabida is a symbol of of things used by the poor. Very simple, very ordinary. Yung salbabida, ordinary lang, pero maraming nailigtas, no? Sakayan nga gamit sa kabus, yung gigamit. Wala siya ng mga heavy equipments. Grabe ay, makatandog kayo. Wala siya heavy nga mga equipments, ha? Wala sophisticated equipments. Unlike na ito, nakamta magamit ng mga high-tech, siya wa. Gamay, simple nga gamit, pero iyang gigamit aron sa pagluwas o kinabuhi. Hindi siya makahilakanan. So, sabi ni Bishop Abet na
Wala naman siyang mga heavy equipments. Wala siyang mga modern equipments. Speedboat, wala. No? Pero, kinagamit niya itong ordinaryo na bagay para maraming mailigtas niya sa grabing baha sa kanilang lugar, mga kapatid. Grabe, no? Congratulations, Jiboy, ha? It is the work of the Holy Spirit in you. Pinsay dili magkandugan na. Sinong hindi Ang yan ko ma-inspire niyan? sa kabatanon, may gigamit ko kaya dakong kasing So, ang ginamit niya, yung kanyang ordinaryong lakas, puso niya, damdamin niya, para tumulong. kasi pagluwas o dagang kinabuhi. Para iligtas niya ang maraming buhay. More than 50 ka mga tao niligtas niya. J-Boy, gasa ka sa Diyos para ka namang tanan. So, sabi ni Archbishop Abed, Chiboy, you are a gift to us, no, from God. J-Boy, salamat kayo. Ay mo may ipabuka. Unsa ang Ginoo nga gugma. So, thank you, G-Boy, dahil sa'yo, nabuksan yung aming mga mata sa tunay na pag-ibig. Na, Tinuod na anak sa Diyos nga nangalagan. ano yung tunay na anak sa Diyos na laging nagsilbi, no? Kahit maliit lang yung ang kanyang mga resources, yung salbabida lang, no? Yung kanyang 15 years old, ha? Just imagine 15 years old. Grabe yung kanyang puso na tumulong, no? No, salamat kayo. Pinaud ko nga ang tanang mga nalingkuhan sa katilingban o ang tanang mga dato makakita ang kadungo nimo. So I hope na lahat ng mga leader sa ating community ay makakita sa iyo, mga mayaman at may kaya na ma-inspire sa iyo. Huwag di maganing personal sa imong istorya sa kinabuhi. Muna ako yung gishare ang imong istorya daw, J-Boy. Ako yung gishare kay gusto na ko nga dagan mga tao nga makadungo. O sa imong So sabi niya na sinishare ko ito sa social media para marami pang ma-inspire. Pati sa Arsobispo Abet na-inspire sa iyo. buhat. Kabalo ko daw nga di ka mapahitason. Kaya huwag ka mo dawat ang kwarta. Ay, nalalaman ko na hindi ka mapagtaas dahil hindi ka tumanggap ng pera. Sabi niya, itulong na lang yan sa yung higit pa sa nangangailangan. Bilang sa mga tao ay mong kitabangan. Because for you, bisan sa imong edukasyon nga dili pa kayo habog, no? Pero nakasabot ka doon sa kabubuton sa Ginoo. So dito mga kapatid na pinakita mo na natutunan mo at nalalaman mo yung kaloob ng Diyos. Ang tunay na bayani ay hindi nangailangan ng pera. Hindi ka siya tumanggap eh. Grabe itong batang ito. Sabi niya, itulong na lang yan sa mga biktima ng bagyo. No? So, selfless itong batang Money ito. is not the most important thing. Sabi ni Bishop. No. What is important is a heart for service. Wow. So the most important is not the money but the heart for service, no? Dahil marami sa atin nagtatrabaho lang dahil malaki yung sahod. Itong batang ito kahit wala siyang ang puso lang na niya na makapagsilbi siya. Ang puso lang niya ay makapagbigay sa sarili niya. No. A heart that loves and cares. J-Boy, salamat kayo ha. Si Bishop Abel, papasalamatan kayo nimo. I'm sure God is also very happy with you. No?
Kanang ginanta ka dong, balusan ta sa Ginoo. Huwag daghang kaayo ang imong ipakita nga kaayo. I'm sure daghang imong tabang nimo, kadungog ko na scholarship para nimo, pero again, that is not the most important thing. Ang labing importante dong, ang imong nabuhat, natubangan sa Diyos. Walay coverage nga dako, Ginoo. Walay ABS-CBN, walay CNN, video record sa imong gihimo dong. Pero ang tanan na record sa kasing-kasing sa Diyos. J-Boy, thank you so much. Thank you so much. Sa tanan niya, na to sa meme sa Bulantay, si Bishop Abed kini, ang inyong obispo amigo. May God bless all of you. So, yan po yung mensahe ni Archbishop Abed. Very inspiring yung binatilyong ito, mga kapatid. Grabe yung heroic virtue ng batang ito. So, bayani sa gitna ng baha, ang kwento ni G-Boy Magdadaro na nagbibigay inspirasyon sa baha, no? Liluan, Cebu. Sa gitna ng kaguluhan at malakas na pagbaha dulot ng bagyong Tino, isang kabataang lalaki ang naging liwanag sa gitna ng unos. Si G-Boy Magdadaro, 15 taong gulang na residente sa Sitio Fatima, Barangay Jubay, sa Liluan, Cebu, ay naging bayani matapos niyang iligtas ang mahigit 50 katao na natrap sa rumagasang baha. Gamit lamang ang isang maliit na salbabida. Nagsagwan si may bangka pala siya, maliit na bangka at salbabida. Nagsagwan si G-Boy sa malakas na agos na tubig upang mailigtas ang mga bata, buntis at matatandang residente. Ayon sa mga nakakita, ilang ulit siyang bumalik sa gitna ng baha. Walang takot at walang pag-alinlangan para masiguro na ligtas ang lahat. Hindi ko na pinag-isipan pa, wika ni G-Boy. Ang naisip ko lang ay mailigtas sila. Hindi ko naman ginawa para sumikat. Ginawa ko kasi tama lang. So, ginawa niya yan dahil tama yan. Kinukumpirma ng mga opisyal ng barangay na dahil sa tapang at kabutihan ni G-Boy Magdadaro, maraming buhay ang nasagip. Isang inang nailigtas kasama ang kanyang 2 anak, ang emosyonal na nagpasalamat. Kung hindi kay G-Boy, baka hindi na kami nabuhay. Hindi siya tumigil hanggat walang natitirang maiwan. Nang lumabas ang mga larawan at video ng kanyang pagsagip, agad itong kumalat sa social media. Libo-libong netizens ang nagpaabot ng papuri na may komento na saludo, batang bayani at tunay na bayanihan. Sa loob lamang ng ilang oras, naging trending ang pangalan ni G-Boy Makabudbud. Mula simpleng binata hanggang pambansang inspirasyon. Lalo pang hinangaan si G-Boy dahil sa kanyang kababaang loob. Ito din, no? Maliit na bangka, iyan gamit pads, iyang gikuha sa iyahang papa. Nitakas rana siya aron makaluwas sa mga nanginahanglan. Grabe. So maliit na bangka. So meron siyang maliit na bangka, and then may mga salbabida na maliit din. Sa kabila ng kasikatan, tumanggi siyang tumanggap ng anumang pera bilang gantimpala. So hindi niya tinanggap yung gantimpala para sa kanyang kabayanihan, mga kapatid. Hindi po ginawa para sa pera. Hindi ko ginawa para sa pera. Ginawa ko dahil kailangan, sabi niya. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, pinagkalooban si G-Boy ng buong scholarship sa buong scholarship, nakatanggap siya ng scholarship at 3,000 pesos buwanang allowance upang matulungan siya sa pag-aaral at pang-araw-araw nga gastusin.
Simbolo ng pag-asa sa panahon ng sakuna. Ayon sa mga sa isang alkalde, yung mayor sa Liloan, si Mayor Cristina Frasco, no? Simbolo ng pag-asa sa panahon ng sakuna. Sa panahon ng trahedya, madalas lumitaw ang mga tunay na bayani sa mga hindi inaasahang lugar. No? Ang tapang ni Chiboy ay larawan ng kabutihan at lakas ng kalooban ng mga Pilipino. Milyon-milyong netizens na naantig sa kwento ni Chiboy Magdadaro. Binahagi ito ng mga tao sa iba't ibang plataforma. Sinamahan ng mga ngunit para kay Chiboy, ang lahat ng ito ay paalala lang na ang pagtulong ay palaging may magandang bunga. Masaya ako na nakatulong ako, sabi niya. Kung mangyari ulit, gagawin ko pa rin, sabi niya. Sa panahon puno ng mga balitang kalungkutan at sakuna, ang kwento ni Chiboy Magdadaro ay nagpapaalala sa atin na walang edad ang kabayanihan. At ang tunay na kagitingan ay nasusukat sa kahandaang tumulong. Dapat gaano pa kalaki ang panganib. So, congratulations na Dong Chiboy, no? At sana magpari ka, no? Pari, sana, padre, sana ganon ang mga politiko. No? Ipagdasal natin. Sana ganon din tayo. Hindi lang yung mga politiko, mga kapatid. Sana ganon din tayo lahat, no? So, sana tayo lahat, hindi lang yung mga politiko. Hindi kailangan, dito sa mensahe ni, sa mensahe ni Bishop Abet, hindi kailangan na maging politiko tayo. Hindi kailangan na maging may posisyon tayo upang maging bayani tayo. No? As long as our heart is ready to serve, to sacrifice many things. No? Marami tayong matutulungan po. Nakakakuan ka, Son? Yes, sorry. Marami tayong matutulungan po, mga kapatid. Puro ni ko andi son. Imo na son. Ari ta son. Ari kay mo sakay si Edison mo ulang siya. Salamat din. So, yun po mga kapatid hindi kailangan marami tayong mataas yung posisyon natin para maging bayani tayo, hindi kailangan. Ada lang gawas lang tayo. Kailangan lang na wala pa doy na may puso tayo, no? At may damdamin tayo para sa lubos na nangangailangan. Yan po, walang coverage. Sabi ni Bishop Abet, walang coverage sa EBS-CBN, GMA nakakita, no? So yung mga tao lang na naantig sa kanyang ginagawa, mga kapatid. Sige son, pagdari pagdari ba siya rin? So yun lang sa muna mga kapatid may nag-comment sa atin. Maraming mga nag-commento sa atin. Father As Langkob Saint saan sa altura sa kadalit no? Okay, wala, ang daming nag-comment sa atin. Pasensya na po. Okay, at kay Jane Mary Nahuman, ipopost natin yung share mo sa YouTube channel natin. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, kindly follow and subscribe po. Sa mga hindi pa nagka-subscribe, para marami tayong matulungan pa. Okay? Magpulis man daw siya, padre. Oy, okay lang. Kahit yung gusto niya, as long as dun siya maging produktibo, mga kapatid. Amping sa biyahe, Father. So, nandito na tayo sa Budjol, mga kapatid. So ngayon, may mga magandang saying si you cannot attain to charity except through humility. So ito po mga kapatid, ito din yung kababaang loob ni Chiboy Magdadaro, no? So you cannot attain to charity except through humility. Kung wala tayong pagpakumbaba sa ating sarili, ay hindi natin ma-express yung tunay natin
na pag-ibig. To fall in love with God is the greatest romance. To seek Him, the greatest adventure. To find Him, the greatest human achievement. The highest good is not to avoid evil, but to do good even when it costs you suffering. No, ganda nito. So the highest good is not to avoid evil. Hindi lang sa pag-avoid sa masama. No? But to do good even when it costs you suffering. So ang ganda nito. A man who is truly humble is the one who do wrong remains unmoved and even loves the one who wrongs him. So ang tunay na mapagkumbaba na tao kahit ginagawa ng masama, patuloy pa rin sa paggawa ng kabutihan. Hindi siya susuko, and even loves the one who wrongs him. At iniibig pa rin niya yung mga taong gumagawa sa kanya ng kasamaan. So Father, as lang may St. Benedict Cross ako dito na na-bless na ni Father, pero di siya exorcist priest, tapos yung pag-bless niya ay mabilis lang. Kung saan na maging exercise itong religious items ko dinhi, kasi sabi ni Father Siga, Chief Exorcist ng Archdiocese man, yung pag-bless raw po ay maging exercise yung St. Benedict. Matagal, pwede ko po bang i-bless ulit ito sa exorcist naman? Yung medal mo ay blessed lang, blessed medal lang, hindi exercise. Heroic virtue is not measured by outward success, but by inner fidelity to God's will, even when it costs everything. It is humility and triumph, courage and suffering, and love without limit. So yan po yung heroic virtue na ginagawa ni G-Boy Magdadaro. Congratulations, G-Boy, ha. And then marami po ang na-inspire sa'yo. Buong mundo na-inspire sa'yo dahil sa heroic act mo during kalamidad, mga kapatid. So yun lang sa po muna, ha. Fight Team Maria, tatak si FD with a humble heart. Nakaugma, yes na meron tayong office bukas. Andito na po ako sa Bohol. Hello Father, naaka sa office ugma gikan pami sa Butuan, diri mi stay dool sa imong center. Dito mi ganina buntag sayo mga 7 AM sirado, pero nagtrabaho sa kilid sa so nandyan po ako, nandito na ako sa Bohol. So pumunta lang tayo sa Manila, sa Davao, dahil kinakasal ko yung cousin ko, no? Kinakasal ko yung cousin ko. Nandito na po ako. Nagsiserve po tayo this coming Father, unsaon maning vision og dreams tinuod ba ni? Unsa may angay buhaton aning tinuod man or dili, no? Unang-una, kapatid, entrust everything to the Lord, not to your dream, not to your vision. So, and then entrust everything to the teachings of the church. At then, huwag kayong matakot, mga kapatid, sa mga prophesia. Just increase your faith, not your fear, not your worries, not your anxiety, kapatid. So, Fight Team Maria, tatak si FD with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. To us in the beginning,